Okay, so discuss naman natin tong similar si past board problem nung 1994, May 1994. Pero labasin to, lumalabas to eh. Kasi may mga trap answer. Ayan, basta alalahanin mo lang yung concept talaga. Ayan, so sige. A rectangular plate is vertically submerged half in oil. Ayan, nilagyan ko na ng figure. Half in oil, kalahati. Ayan. A rectangular plate daw, vertically submerged upright yan. Half in oil, having a specific gravity of 0.64 and half in water. So, yung water nasa baba. Kasi mas mataas yung specific gravity nun. Siya yung mag-submerge, ilalim. Mas papailalim. Such that, its top surface is flush. May kulang dito eh. Its top surface, yan, is flushed to the upper liquid. Yan, upper liquid, which is yung oil. Naka-flush lang siya dun. And parallel to it. Ganyan. So, obtain the ratio of the force exerted to the plate by the water to that by the soil. Ay, by the oil. What soil? Yung geotech. Okay, so ayun naman yung kakailanganin natin. So ito yung let D, yung height nung plate natin. Then B, okay, yung perpendicular to the page. Okay na yun. Makakancel lang kasi yun eh. Pagdating sa area kasi half-half lang naman yan, di ba? Nalagay ko nga dito. Hindi ko pala nalagay dito. Na this is D over 2, kalahati. Naka-submerged ay kalahati. Ayan, D over 2. Okay, so ang gagawin natin, ratio by the water to that by the oil. So, F ng water, yan, pangalan ko na lang F sub W. Matagilid na naman. F sub W. F sub water, F ng water, due to water, F ng sa oil. Ano yung mga formula natin dyan? Di ba marami yun? Meron tayong F is, pwede natin gamitin gamma H bar A. Pero, ingat ka rito sa H bar. Kasi dalawang liquid na yan. May oil and may water. Or pwede rin naman yung, ano, di ba, pressure sa center of gravity times area. Ito yung applicable maganda kapag series of liquids. Maganda. Pero pala gamitin din natin to, pwede naman. May conversion nga lang dun. O, sige. So, F sub water over F sub oil. So, ano yung gamma H bar area, di ba? Sige. So, ay, PCG pala. Unahin natin yung sa baba. Naunahin natin yung sa baba. Kasi nasa taas siya eh. So, madali lang. Pressure sa center of gravity nun ay gamma ng oil, gamma. Tapos, papunta lang doon. Sabihin natin D over 2 to. Parang mas magandang nag-ano. Gawin na lang nating 2 dito para walang fraction, no? Gawin na lang nating 2D na to. 2D na yung dalawang depth. Ayan yun. Baka kung kalahati ay D lang. Ayan lang, para walang fraction, no? Pwede naman yan. Ikaw naman nag, ano din yan, nag-decide niyan, no? So, gamma ng oil, that's pressure. Pressure is, ano yun? Gamma H, di ba? Gamma H. Papunta sa oil. Papunta sa oil lang. So, gamma times D over 2 lang yun, di ba? Gamma ng oil times D over 2. Yun lang ba yun? Pressure. Gamma. Papunta dito sa center of, di ba ang pressure nun ay kinukuha mo nun sa center of gravity. Pero di talaga siya nag-act doon, di ba? Yung hydrostatic force. Hindi sa center of pressure. Pero yung pagkuha mo, pupunta ka sa center of gravity. Kaya PCG, ang pressure sa center of gravity. And gamma ng oil times kalahati, d over 2. Okay, done na tayo dyan. Times area. Eh, yung area nito ay sabihin nating B yung kabila. Di ba? B over D. Yung area ng ay B times D. Yung area din nung sa water, B times D din. So, ilat na lang natin as area yan. Magka-cancel lang naman yan eh. Di ba? So, times area na lang natin. Okay? O, yan na yung sa oil. And then, sa water, ayan, pressure sa center of gravity. So, kailangan mo nang dumaan kay oil. So, that is what? Gamma ng oil papunta sa hanggang dito sa interface times D. Di ba? Plus, ituloy mo lang, ito water na to. Gamma ng water times D over 2. No, gamma ng water times kalahati na lang. D over 2. Lagay ko nga rin tong D dito. Ayan, D over 2.
D pala. So, D over 2. Then, naka-multiply yan siya sa area. Di ba? Gamma oil times D, yan hanggang dito ka na. Diba, summation of pressure lang naman yan. Is gamma water times kalahati lang. So, ayun. So, pwede natin makancel yung mga area. Pero bukod dyan, diba may yung oil ay specific gravity times unit weight ng water naman yan. Simplify pa nga natin. So, yung unit weight ng oil ay specific gravity ng oil times unit weight ng water times D. Plus, copy lang, unit weight ng water times D over 2. O, yun na lang. And then, divide natin sa specific gravity ng oil times unit weight ng water times D over 2. Oh, so, ano may kakancel dyan? Di ba unit weight ng water? So, bawat term sa numerator may unit weight ng water. Pwede mo pala makancel yan. Diba, pag finactor out mo yan, dinivide mo sa baba. Di ba? So, mawawala din. Ano pa? Yung mga D. Mawala din yan kasi may D ka rito, may D ka rito. O, di ba? So, this is just a function of what? Specific gravity. Yun. Function lang pala siya ng specific gravity. So, ano yung multiplier natin dito, bale? So, sa numerator, 1 times ano na lang yan? 1 plus 1 half? 1 half. Sa numerator, 3 halves. Divide mo yan sa denominator na 1 half. 1 half lang ba yan? So, 3. Ayun, 3 din. Specific, 3 lang din, no? Tama ba? 1 plus 1 half. Tapos, ay, wait. Pero dito, may multiplier tayo, gamma D. Ito pala, may specific gravity pa tayo sa kabila, no? Function ng specific gravity. Tapos, gamma D, 1 plus 1 half. Mga tatanggal lang din pala talaga yung ano. Specific, ay, wait lang. Gamma D finactor out. So, SO plus 1 half pa pala. Gamma D finactor out. SO plus 1 half. Ayun. Di pala matatanggal. May specific gravity ng oil dyan over plus 1 half. Diba? Gamma D finactor out mo. So, ang natira ay specific gravity ng oil yung sa upper plus 1 half. Applicable to kapag half-half din sila ha. Then itong baba ay, so di makakancel yan kasi walang specific gravity dito eh. So this is just, specific gravity times 1 half din. Yun pala yun. So, yun na. Yun na yun. Yun na yung function natin. Times 1 half. Masisimplify pa ba to? Pwede naman. Gusto mong, ano lang siya? What if multiply natin by 2 both numerator and denominator? Pwede yun. Kasi nag-multiply ka lang naman ng 1 dyan. So, 2 times ito, 2 specific gravity. Yung sa upper, or oil in this case, pwede naman nating palitan yan. Ang ginawa na ng formula. Plus 1 all over 2 times 1 half. So, specific gravity. Yan. Mas okay ba ito tignan? Or basically, kung applicable to kapag water ha, water lang siya. Okay. So, ganun. 2SO plus is 1. Yan na yung formula. 2 times specific gravity. Specific gravity, 0.64. Plus 1 over 0.64. And 3.56. Ganyan, yung isang solution. So, what if may madidiscuss ako dito, baka matrap kasi. Yung isang solution, ito yung gamitin natin, gamma H bar area. Okay, gamitin natin yan. So, F, force ng sa water, all over, force ng due to oil, is equal to what? Gamma H bar area. Gamma ng sa water.
Gamma ng sa water. Ang H bar nun ay, ang H bar nun ng sa water ay, ang tanong, ito na ba yan yung H bar niyan? Yan na ba yan yung ito? Try natin ha. Hanggang gamma, kung H bar na yan, so that will be D plus D over 2, no? Gamma, H bar, D plus, yung D, plus kalahati, pupunta kay water. D plus D over 2. O, times area lang ulit. Okay? Tapos, yung sa oil ay, pwede ko na ba erekta? Unit weight ng oil na nga lang. Sige, unit weight ng oil. Tapos, ito ay kalahati lang. D over 2. D over 2. Times area pa rin. Okay, so mangyayari, cancel na muna yung areas. Ano, simplify. Yung unit weight ng, dapat diniretso ko na dito, no? Specific gravity ng ano. Sige, okay na yun. Ito na lang, i-simplify ko na lang. 1 plus 1 half. 3 halves, no? 3 halves ng D. Divide mo sa, yung sa. Specific, unit weight ng oil ay specific gravity ng oil times unit weight ng water. O another, magka-cancel. Tapos, anong nangyayari? D over 2. So, paano mangyayari dyan? Di ba magka-cancel to? Tapos, 3 over 2 divided by 1 half or para magta-times to yun, magiging 3. Then cancel na yung mga D. So, ano nangyari? Iba yung lumabas na sagot. 3 over specific gravity. Ano kaya sagot niyan? 3 divided by specific gravity, 0.64. Hala, 4.69. Bakit magkaiba? Eh, nasa choices din siya. Anong mali natin dun? Anong mali? Mali yung pangalawa. Bakit? Okay, dito natin itatama. Mali yan. Tatama natin dito. Baka kasi yan natatrap tayo dyan eh. So, F nung sa water over F nung sa oil, no? So, take note, magkaiba ang liquids na kasi yan. Diba? So, yung tinanong ko kanina, hindi na yun yung H bar ng sa water. Yung sa water ang kukunin mo, dapat i-convert mo tong oil in terms of water. Ganon. Kapag gagamitin mo yung gamma H bar area, dapat applicable lang to for iisang liquid. So, una kong masusulat dito ay yung sa baba kasi nasa top lang naman siya. So, tama yung gamma, gamma oil. Erekta ko na ha, specific gravity ng oil na lang times unit weight ng water. Tapos, yan ang H bar niyan ay kalahati talaga. Nasa taas lang naman yan siya eh. No, kalahati. D over 2. Tama? Times area. O yun, pares naman siya sa una natin. Tama talaga yan. Yung sa taas yung nagkatalo. Bakit? Sinabi ko na. Mali yung paggamit ng this. Mali yung pag-add mo lang sa water at sa oil. Ayan. So, balik tayo dito. Ano yung ano natin? Alam natin sa pressure. If equal yung pressure 1 and pressure 2, ang pressure ay gamma H bar area, 'di ba? Gamma H or kahit ano lang, wag na lang yung H bar. Gamma H. Pressure is gamma H lang pala. Hydrostatic lang pala tayo, no? Anong pressure? Anong hydrostatic force? Anong pressure nito? Gamma H is equal to gamma H. Gamma 1 H1, ganun na lang. Plus gamma 2 H2. Okay? So sabihin natin yung gamma 1 ay water. So gamma water, height ng water. Yung H2 ay another liquid. Gamma liquid, height ng liquid. Okay, so galing dito sa unit weight ng liquid ay, di ba, specific gravity ng liquid, unit weight ng water, times height ng liquid. Unit weight ng water, height ng water, times, yun na. Okay, so magka-cancel dito yung unit weight ng water. So matitirahan tayo na, pag-i-express natin in terms of height ng water, yung given na liquid, yan, specific gravity ng liquid times height ng liquid lang yun. Diba? Kasi di-divide mo na yung specific gravity ng water, 1 lang naman yun. O yan o. Kaya maganda kapag water yung base, yung ano mo. Gamit na gamit to sa, saan ba? Ito nagagamit, hydrostatics. No?
Yan, sa hydrostatics. Gamma water, so dito gan'tong puwede rin siya sa buoyancy, gamit na gamit din siya sa buoyancy. Hydrostatics pa rin naman 'yun. So, height ng water is simply specific gravity ng liquid times height ng liquid. Yun din yung magiging height niyan in terms of water. So, ibig sabihin ito, yung yung D dito, mako-convert natin yan dapat. Kailangan may multiplier tayo dun. So, babalik lang talaga siya sa same na formula. O, ganun. So, paano na yan? Pag gagawin natin yung height nung kunin natin yung equivalent height ng water yung nasa oil. So, that is specific gravity ng oil times yung height ng sa oil. So, that is what? 0.64. Okay na yan. Okay na yan. Specific gravity ng oil tas yung height ng oil ay D. So, multiply mo pa sa D. Parehas na yun sa kanina, di ba? So, ganun ang mangyayari pag ganyan. Gamma H bar, pero syempre, unit weight ng water pa rin. Unit weight ng water, no? Yung gamma natin. Tapos magiging H bar niyan ay, ito na, specific gravity. Ito, specific gamma H bar, no? So, pupunta kay water. So, ayan. So, ito plus, ito na yan. So, itong taas, ko-convert na natin yan. Ito na yan. Ito na yung D nung sa water. Height in terms of water. So, yun yung gamma H bar. Ang H bar niyan is ito plus yung kalahati na. Specific gravity ng oil times yung D, then plus. O, yan na yung height na ito eh. Plus kalahati na lang ng D. O, plus kalahati ng D. Ganon. To, kalimutan yung area times area. Kaya pa ba to extend? Kinulang. So, an area over area, specific gravity ng water. So, ayun. So, same lang sila ng lalabas. Specific gravity times yung D, fa-factor out natin. So, magiging, tas ito may D rin. So, same lang ulit lalabas. Specific gravity ng oil plus 1/2. All over specific gravity ng oil times 1/2. Diba? Same lang siya sa nauna. Trap yung, trap yung itong second solution. Specific gravity ng oil times 1/2 din. Factor out na natin si D over 2 eh. So again, same lang siya sa, kung gusto mo mas madali, dalawang specific gravity lang yun. Plus 1. Divide mo sa specific gravity ng oil. So ayun, parehas lang yung lalabas. Again, trap itong 4.69. Napalabas ba yun? Try natin yun dito sa isang problem. Lumabas talaga noong May 1994. Nasa volume 1 to na si RF eh. Again, yung formula natin? 2x. Ayan, look-spam na lang. 2x plus 1 over x, di ba? 2s above plus 1 over x. So, ayan, direct sub. That's the reason why yan lang yung binigay, specific gravity, kasi function of specific gravity lang talaga yung magiging solution mo dyan. So, ayan, pang quiz B approach. 0.8. And that is what? 3.25. And I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you. X ko nga to, yung ko nga bilugan. X na lang natin. Gusto ko makapal. 4.69 is a trap. It's a trap, baby! Ayun. And that's it. Hope you learned something. Thank you.